Tinapay at apoy. May kasabihan dito sa amin sa panaderya. Kapag maalab ang oven, malapit na yung tinapay. Pero hindi ko alam noon na yung parehong salitang yon, maalab, ang magdadala rin sa akin sa taong babago sa buong buhay ko. Kasi siya, mga kaibigan, siya yung tumatakbo papunta sa apoy, habang ako, tumatakbo papalayo dito. Sige, dahan-dahan lang. Iikot tayo sa umpisa. Kasi kung hindi, magugulo kayo. Ako si Michelle. Mitch na lang. Mas madaling tawagin. 27 years old ako noong nangyari ang buong kwentong ito. At may-ari ako ng maliit na panaderya sa amin sa Tondo. Pandika Eli, pangalan namin. Mula sa palayo ng tatay ko, si Manong Eli. 2 taon na noong namatay si tatay. Atake sa puso habang nag-aayos pa siya ng oven madaling araw. Kasi sira yon at may order pa kami para sa isang malaking kasal. Grabe mga kaibigan, namatay siya habang nagtatrabaho. Sa gitna ng amoy ng harina at asukal, tulad ng ginawa niya sa buong buhay niya. At mula noon, ako na yung kumuha ng lugar niya. Pero kung tutuusin, hindi lang lugar niya sa panaderya ang kinuha ko. Kinuha ko rin, nang hindi ko namamalayan, yung ugali niyang labis magtrabaho. 3:00 ng umaga, gising na ako. Minsan, hanggang hating gabi, andoon pa rin ako sa panaderya. Nag-aayos, nagluluto, kunwari napaplano. Pero sa totoo lang, natatakot lang akong huminto. Kasi kapag huminto ako, baka mahulaan ko rin yung nangyari kay tatay. Kaya oo, mga kaibigan, workaholic ako. Alam ko. Sinasabi rin sa akin yun ng mga kapatid ko araw-araw. Pero, teka lang, wag muna tayong malungkot dito ha. Kasi ito na yung bahaging gusto niyong marinig. Kung paano ko nakilala si Dom. Isang gabi, mga 10:00 na, may amoy akong nakuha sa hangin. Usok. Hindi yun usok ng oven namin. Mas malakas. Mas kakaiba. Lumabas ako para tingnan at nakita ko may nagliliyab na kalan sa karinderya sa tabi namin dahil sa tulo ng gas. Bahagya pa lang, pero mabilis kumalat kapag hindi inasikaso agad. Sumigaw ako. Tinawag ang mga kapitbahay. Kinuha ang fire extinguisher namin. Oo, may fire extinguisher kami sa panaderya. Dahil sa oven namin, laging handa. At sinubukan kong patayin bago pa lumaki. Habang ginagawa ko yon, dumating ang fire truck. At doon, unang beses, nakita ko si Dominic. Gabi mga kaibigan, kung ilalarawan ko sa inyo yung unang beses na nakita ko siya, bumaba siya sa fire truck, nakabuong gear, mabilis, seryoso, sumisigaw ng mga instruction sa mga kasamahan niya. Tapos, nang naayos na ang sitwasyon, nilapitan niya ako. Ate, okay ka lang ba? Bakit ikaw pa yung pumatay sa apoy? Delikado yun ha? Sabi ko, Sir, panaderya ang negosyo namin. Gamay ko ang apoy. Tumingin siya sa akin. Medyo nagulat. Tapos tumawa. Ang tapang mo naman ate. Hindi ate. Mitch na lang. Sabi ko. Kunyari, medyo naiinis pero sa totoo lang, natutuwa. Dominic? Sabi niya. Nag-abot ng kamay. Pero Dom na lang. Mas madali. Doon nagsimula ang lahat mga kaibigan. Sa gitna ng amoy ng usok at nasunog na kalan. Sa loob ng mga sumunod na linggo, naging suki na si Dom sa panaderya namin. Araw-araw, pagkatapos ng shift niya sa fire station na malapit lang, tumadaan siya, bumibili ng pandesal, minsan Spanish bread, minsan kahit ano na lang. Basta may dahilan siyang bumisita.
Nalaman ko na 29 years old siya. 4 na taon ng bumbero. At grabe, ang tapang niya talaga. Pero may nakita rin akong bagay sa kanya na hindi ko agad naintindihan. Minsan, sa gitna ng kwentuhan namin, biglang tumitigil siya. Parang naiisip ang isang bagay na hindi niya gustong ikwento. Minsan, kapag may narinig kaming sirena mula sa malayo, biglang nagbabago yung ekspresyon niya. Mabilis, seryoso, parang natatakot. Isang gabi, tinanong ko siya ng direkta. "Dom, ano bang problema? Parang may tinatago ka." Tumingin siya sa akin ng matagal. Tapos sabi niya, "May nangyari, Mitch. 2 taon na ang nakalipas. May sunog sa isang eskinita, malapit dito. May batang naiwan sa loob ng bahay. Sabi ng mga tao, buhay pa raw. Pumasok ako, pero huli na ako. Hindi ko na naabutan." "Grabe, Dom. I'm sorry." Mula noon, sabi niya, kada may sunog, kada may sirena, parang bumabalik yung takot na yon. Pero kailangan kong tumakbo pa rin papunta doon. Kasi kung hindi, sino pa? Doon ko naunawaan, yung lalaking ang tapang-tapang sa harap ng apoy. May sarili ring sugat na tinatago sa likod ng uniform niya. Dahan-dahan, naging malapit kami. Isang gabi, habang naghahati kami ng pandesal sa labas ng panaderya, sabi niya sa akin, "Mitch, alam mo, ikaw yung unang taong hindi natakot sa akin dahil sa trabaho ko. Karamihan sa mga babaeng nakikilala ko, natatakot silang magmahal ng bumbero. Natatakot silang baka hindi ako makauwi isang araw. Natatakot din ako, Dom," sabi ko. "Pero mas natatakot ako kung hindi ko subukang mahalin ka dahil lang sa takot na yon." Ngumiti siya sa akin. Ngiti na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Buong buo, walang takip. At doon, mga kaibigan, nagsimula kaming magmahalan. Simple lang yung relasyon namin. Kumakain kami ng pandesal, naglalakad sa park malapit sa amin, kwentuhan tungkol sa buhay. Pero masaya kami. Totoong totoo. Sa loob ng 6 na buwan, naging kami. Tinuruan niya akong huwag matakot sa mga simpleng bagay. Yung makipag-away ng tama, yung huminto minsan sa trabaho para lang magpahinga. Tinuruan ko naman siyang magluto. Kasi, grabe, ang tanga niyang magluto. Seryoso. Halos masunog niya lahat ng niluluto niya. "Bumbero ka, tapos ikaw pa yung nagpapasunog?" Tanong ko sa kanya isang gabi, habang tinuturuan ko siyang magluto ng sinigang. Tumawa siya ng malakas. "Iba raw talaga yon, Mitch. Kaya ko patayin ng apoy. Hindi ko lang kaya kontrolin ang apoy sa kusina." Ganoon kami. Simple, masaya, puno ng biro. Pero, katulad ng lahat ng kwento, may problemang darating. At medyo malaki to. Isang gabi, hindi ko malilimutan yung petsang yon. 15 ng Nobyembre. Habang kami ni Dom nasa labas ng panaderya, kumakain, biglang may tumunog na malakas na sirena. Hindi lang isa, marami. At sa malayo, nakita namin, malaking usok umaakyat sa langit. Mula sa direksyon ng isang compound ng informal settlers, mga 10 minutong lakad lang mula sa amin. Tumayo agad si Dom. Nagbago yung ekspresyon niya. Mabilis, seryoso. Yung parehong ekspresyon na nakita ko nung unang gabi namin. "Mitch, kailangan ko nang umalis. Malaki yun." "Dom, mag-ingat ka ha." Tumingin siya sa akin, ngumiti ng bahagya. Kinuha ang kamay ko, hinalikan. "Babalik ako, Mitch. Promise." Hindi ko alam noon,
Yun pala yung huling beses na maririnig ko yung boses niyang ganoon kalapit. Kasing hina, kasing init. Sumunod ako, kasama ang ibang kapitbahay, papunta sa lugar ng sunog. Grabe mga kaibigan, ang laki ng apoy. Kumalat na sa halos 10 bahay, mataas na ang liyab. Maraming tao ang sumisigaw, umiiyak, naghahanap ng mga kamag-anak. Nakita ko sa malayo si Dom, kasama ang kanyang team, papasok sa isa sa mga nasusunog na bahay. May sabi-sabi raw na may naiwang matandang lola sa loob. Hindi na kayang lumabas mag-isa. Tumakbo ako papalapit, hanggang sa mapigilan ako ng mga otoridad. "Ma'am, delikado, huwag kayong lalapit." Pero nakatingin lang ako, mula sa malayo, sa gusaling pinasukan ni Dom, habang lumalaki pa rin ang apoy. Ilang minuto lumipas. 5 minuto. 10 minuto. Wala pa ring lumalabas. "Bakit ang tagal?" Sigaw ko sa isa sa mga bumbero malapit sa akin. "Nasaan na sila?" Bago pa niya ako masagot, may malakas na lagapak na narinig namin. Yung tunog ng isang bahagi ng bubong na bumagsak, sunod-sunod, mula sa loob ng bahay na pinasukan ni Dom. "Dom!" Tumakbo ang ibang bumbero papasok. Sumisigaw ng mga instructions. Hinihila ang mga hose. Kumikilos ng mabilis. Ako, hawak-hawak ang bibig ko. Hindi na alam kung dapat akong sumigaw pa o manahimik na lang. Dahil parang hindi na ako makahinga. Matagal, matagal, matagal. Parang walang katapusan yung paghihintay. Tapos, sa wakas, nakita ko, lumalabas ang mga bumbero. May kinakarga silang 2 katawan. Isa, matandang babae, umuubo, buhay, kinargang palabas ng isang bumbero. Ang pangalawa, si Dom. Hindi ko magalaw. Puno ng dumi at abo ang mukha niya. May malaking sugat sa noo. Ang uniform niya, gula-gulanit sa isang bahagi. "Dom! Dom! Gising ka! Pakiusap!" Tumakbo ako palapit. Hindi ko na inalintana yung sinasabi ng mga otoridad na huwag lumapit. Nakarating ako sa tabi niya habang inilalagay nila siya sa stretcher, papunta sa ambulansya. Hawak ko ang kamay niya. Malamig. Napakalamig. "Dom, please, gising ka. Hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong pagkaing gagawin. Marami ka pang dapat ituturo sa akin. Please, walang kahit anong kilos." Isinakay nila siya sa ambulansya. At bago pa man ako makasakay, isinara na nila ang pinto. "Ma'am, sulod na lang po kayo. Kailangan namin siyang dalhin agad sa ospital." At habang umaandar ang ambulansya, papalayo sa akin, papunta sa ospital. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya ulit. Bumagsak ako sa lupa, umiiyak, sa gitna ng usok, sa gitna ng mga taong sumisigaw, sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Dito muna tayo matatapos sa part 1 ng kwento ko. Sa part 2, malalaman niyo kung buhay pa ba si Dom, kung ano ang kalagayan niya sa ospital, at kung ano ang huling desisyon na kailangan naming gawin tungkol sa relasyon namin. Desisyon na magbabago sa buong buhay ko. Huwag kayong mawawala ha? Sabay tayo sa part 2. Para mapakinggan ang buong kwento, i-follow ang aming YouTube page na TL Stories.